hindi mo naman kailangang matakot na masaktan kapag nagmahal ka. Kasi kasama talaga yan sa buhay natin. Minsan kasi di may iwasan na masasaktan talaga tayo. Wala kasing perpektong pagmamahal. Ang mahalaga, maging tapat ka at mahalin mo ng totoo ang taong pinili ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa gubat, kung nasan kami ni Axel, di talaga ako bumibitaw sa kamay niya. Natatakot talaga ako. Tapos eto, may mga kakaibang ingay na ewan ko ba kung ano yun. Sa bawat paghakbang namin ng napakahinahon, yung puso ko naman parang sasabog. Tapos eto, tumigil kami at pansamantalang naupo. Tapos si Axel bumulong sa akin na huwag daw akong maingay. Hindi ko alam kung bakit. Pero ilang saglit pa, may mga kaluskos kaming nararamdaman na tila ba papalapit sa amin. Nawala na yung ungol. Kaluskos naman yung pumalit. At nung parang malapit na yung mga kaluskos, may narinig akong nagsalita at tila ba nag-uusap sila. Gagi pre, napasukan ata ng buhangin yung pet ko. Exciting nga eh, pero pre, hanggang kailan dyan yung kapatid mo? Pre, siguro mga hanggang linggo ng tanghali. Okay, paano ba yan pre? Secret lang natin to baka ikwento mo. Gagi, bakit ko naman ikwikwento pre? Tsaka pre, ikaw kapag nasa bahay tayo, huwag ka masyadong malambing sa akin. Yung kapatid ko kasing si Axel, inaman-manan tayo. Pre, sabihin mo na kasi sa kapatid mo na nagmamahalan tayo. Gagi, ayoko. Tsaka alam mo ba pre, duda ako doon sa kapatid ko. May kasama kasi siya ngayon. Bakit ka naman magdududa sa kasama niya? Kasi naman pre, napaka-sweet masyado ni Axel sa kanya. Parang jowa kung tratuhin. Kaya pakiramdam ko talaga, magjowa yun. Pre, ganun talaga kapag bisita. Dapat inasikaso. Alam mo pre, isa nagdududa ka. Tara, isa pa. Nabitin ako ang sikip mo kasi. Gagi, masikip talaga to. Tara, lumipat na tayo. Ayoko na dito. Napapasokan ng buhangin Doon na lang tayo sa bangka. Nako pre, siguradong swerte na naman si Kaberting kapag pumalaot siya. Kasi kapag doon tayo gumagawa ng kababalagan sa bangka niya laging madami siyang huli. Oo nga Tara na. Binyagan na natin ng bangka. At ayun, umalis na ang dalawang lalaki na nag-uusap. At nang malayo na sila, si Axel, halata nagpipigil sa pagtawa. Uy, Axel, okay ka lang ba?
Kurt. Okay lang ako. Nakakatawa si kuya. Puro kalandian. Dayo pa dito sa gubat eh. Oo nga eh. Pero Axel, tara na. Uwi na tayo. Ayoko nang gumalas ng gabi. Okay, sige. Pero Kurt, tabi tayo ah. Ayoko matulog ka sa tabi ni kuya. Oo na, tabi na tayo Axel. Tara na, inaantok na din kasi ako. Kaya ito, lumabas na kami sa gubat. Tapos si Axel na ba? Tinuro sa akin ng bangka na pinuntahan ng kuya niya. Dahil maliwanag ang buwan, kita ko talaga ang pag-uga ng bangka. Nilampasan na lang talaga namin ng bangka nang walang kahit anong ingay. Pasaway pa lang kuya ni Axel. Napakalupit. Kaya nang makarating kami, eto, dumiretso na kami sa kwarto ni Axel. Na maliit lang talaga ang kama. Pagkahiga namin na ba? Niyakap ako kaagad ni Axel. Axel, teka lang. Kalmahan mo. Kurt, baka kasi mahulog ka. Anong gusto mo? Yayakap ako, papatong ako. Axel, grabe naman sa papatong. Matulog na nga tayo. Antok na ako eh. Ako nga din, Kurt. Inaantok na talaga ako. Pakis nga ako. Para naman masarap ang tulog ko. Axel, hindi pwede. Matulog ka na. Biro lang, Kurt. Tara na nga matulog. Kaya ito, tumahimik na si Axel. Hindi lang saglit pa. Hindi ko na din namalayan na nakatulog na ako. Ang sarap matulog. Ang lamig kasi ng simoy ng hangin na pumapasok sa bintana na nakabukas. At sa pagsapit ng umaga, pagkamulat ko pa lang ng mga mata ko, gusto ko na kaagad lumabas kasi naman sabik na talaga ako makakita ng dagat. Bukang liwayway pa lang pero eto, ginigising ko na si Axel. Magpapasama kasi ako sa kanya. Axel, gising na. Samahan mo ako sa labas. Kurt, sobrang aga pa. Mamaya na, inatok pa ako. Ako na lang kung ayaw mo, Axel. Kurt, basta huwag kang lalayo masyado ha. Sige, dito lang ako sa malapit, Axel. Kaya eto, lumabas na ako sa silid niya. Tapos mukhang may gising na sa bahay nila. Bukas na yung pintuan eh. Kaya eto, lumabas na ako. Tapos eto na, diretso sa dalampasigan. Grabe ang ganda. Puti ang buhangin at eto, binabasa ako talaga yung mga paa ko sa bawat paghampas ng alon. Para akong bata, nag-enjoy talaga ako kahit mag-isa lang ako. Wala kasing ganito sa amin. Kaya susulitin ko talaga. Natatawa na lang ako kasi naman yung bulsa ng short ko halos mapuno na ng kabibe. At ito, may napansin akong papalapit sa akin. Ang kuya ni Axel. Papalapit siya na nakangiti habang may hawak na 2 tasa. At ito, paglapit niya, Kurt, magkape ka muna. Baka sikmurain ka. Ang aga mong magtampisaw.
Salamat po sa kape. Pasensya na kuya kung maaga akong magtampisaw. Wala kasing ganito sa amin. Wika ko habang ito kinuha ko yung kape. At humigop na ako kaagad. Masarap ba, Kurt? Ay, opo kuya. Masarap po. Buti naman at nagustuhan mo. Pahawak nga muna nitong kape ko. Iihi lang ako. Kaya ito, hinawakan ko na muna yung kape. Iihi daw kasi ang kuya ni Axel. Akala ko nga, lalayo pa siya. Kaso, dito na mismo sa may tabi ko siya umihi. Grabe. Natulala ako. Magkapatid talaga sila ni Axel. Di may pagkakaila na magkapatid sila sa laki at haba. Kurt, bakit mo tinitingnan? Hindi ko tuloy lamang isasagot ko. Bakit ba kasi ako napatitig dun sa galit na si cucumber?